Hello! Hi! Happy Valentine's! Ang layo pa, no? Pero punong-puno ng pag-ibig ang bawat araw dito sa aming programa, di ba? Maya Paaldo sa mga Kapampangan at maayong adlaw, mga taga-Bacolod, Gid, at good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin saan mang panig ng mundo at dito sa studio. Ito ang Face to Face with Ate Coring. At handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Mga nanay konteserang suki sa beauty pageants, rarampa na. Nanay na never pang nakatikim ng parlor, abangan ng full makeover. At sa ihain na yan, yummy pero tipid na ulam orange tokwa. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. Eto na, handa ng rumampa ang wannabe beauty queen / marites ng barangay, Laila Chicadora. Ay, nako, pero alam mo, Ate Coring! What's the latest? Nako, nakakaloka tong beauty queen na to. Kaya pala hindi ko na nakikita sa social media. Tumahimik na ang buhay. Hindi Sinong na beauty nagtatrabaho. queen? Ay, nako, i-secret na lang natin. Mamaya bubulong ko kung sino. O sino yan? Naku, ibinahay na ng isang mataas na politician. Hindi na siya nagtatrabaho dahil ang kanyang sinesweldo ay sobrang sentimo mula sa sustentong nakukuha niyang mga 250,000 a month. Sandali! May kondo pa! Nakakondo na siya ngayon! Naku, nakakaloka talaga siya. Hoy, bakit kayo pumapalakpak? Teka muna, may Oh. asawa yung politician, no? Meron! Oh. Kaya bad yun. Wag niyong wag niyong tutularan. Kaya nga marites. Kasi hindi Oo. pwedeng sabihin kasi Correct. hindi legal. Oo. Oo. Pero ate ko rin pahiram na rin ito. Kinuha ko to sa chandelier niya. Sasali ko Feeling mo talaga, kontesera ka? Siyempre! O, diba? Teka muna, walang Hindi tayo clue? pupunta. Walang clue yung iyong blind item? Sabihin na lang natin na sobrang winner talaga niya sa buhay. Etong si ate natin. Oh my, o kayo na ang humusga. At totoo lang, medyo marami-rami silang ganon. Yes. Hindi lahat ha, hindi lahat. Pero marami nang dumaan na chismis na ganyan, ano? Okay, ano naman kaya ang alam ng escort niya? Ang escort ng bayan, poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Magandang umaga, Mrs. Ay! Oh, wow! I'm so sorry. Hindi kita pwede pansinin kasi isa lang ang tingin eh. Kasi ganun talaga kapag may nililigawan ng poging tambay, di ba? Sorry po. Wow! Mukha bang beauty queen yung nililigawan mo? Oo, pero di siya beauty queen, pero isa siyang queen. Oo nga naman! Na may... Ay! Isa siyang... Queen? At kaya ate ko rin, sinisipagan ko po talaga mag-aral magluto sa ihain na yan. Para naman hindi na ako basang tambay lang. O, di ba? Nagsusumikap. Nagsusumikap para medyo malakas ang kanyang tsansa na makuha niya ang matamis na oo. Tsaka importante po sa kanya, ate ko rin, hindi lang yung oo niya, yung oo po ng buong pamilya niya. Wow! Ay, buong pamilya. So, totoo na kapag hanggang sa mga panahon ngayon, Ryle, pag lumigaw ka sa babae, kailangan ligawan mo ang buong pamilya. Opo. Ganon pa rin ngayon? Love na nga ako nung pamilya niya eh. Wow! Gusto na nga daw siyang sagutin ng nanay. Oo. Ayun. Si Pera Godmother rumarampa naman ngayon sa barangayan. May nakilala raw siyang kamisis na may kamay na bakal sa pagiging ina. At deserve daw niya ang makatanggap ng 5K for you. Hello, Ate Marilu. Naku, nakita kita nakapila ka dito. Ano bang pinagkakaabala ni Ate Marilu ngayon? Mag-clean po kami ng burial sa ISIS. Ah, sino po ang namatay? Yung anak. Ah, okay. Condolence, Ate. I hope matapos ang mahaba mong pila ngayon. Pang-apat na po namin balik to. Kuya Efren, ako nakita kita nagpapahinga ka dito. Kamusta naman ang buhay-buhay? Okay naman po. Iba ka pa bang racket? Pag Wala ka sa naman magdadrive? Wala naman po, driver lang. Hanggang saan ang kaya mong gawin bilang isang ina para sa iyong anak?
Ang nakilala kong nanay sa Mandaluyong, isinuplong ang sariling anak para maituwid ang buhay nito. Hello, Ate Glenda! Ako ang iyong Paragon Mother! Pero ito nga ang nabalitaan ko, na ikaw mismo yung nag-turn in dun sa anak mo na medyo nalulung sa hindi tamang bawal na gawin. Dahil po kasi drug-free po ang barangay namin. So, sinurrender ko po yung anak ko dahil na lamang ko po na gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Surrender ko po siya, pinarehab ko, and then hindi rin pa rin siya nagbago. Ako mismo po ang nagpakulong sa aking anak. Akalain mo yun guys, di ba? Parang isang ina, pero kailangan niyang gawin, hindi niya kinonsinti ang kanyang anak na naliligaw ng landas. At ito pa ang naishiga sa akin. Nung nakalabas, nag-ano naman, na ano naman sa pagnanakaw. Dahil po sa paggamit ng droga, natuto na rin siyang magnakaw. At ibinalik mo ulit. Opo, sa ngayon, nakakulong pa po siya ngayon. Pero kasi parang feeling mo kung hindi mo gagawin yan, hindi titino di ba? Kailangan matutunan niya ang, tinan mo si ate mismo, di ba? So ganun dapat ang tamang gawin. Pero Ate Glenda, matanong ko lang, may anak ka pa bang pinag-aaral? Bali, ito po yung anak ko. Meron po akong grade 12 na pinag-aaral ngayon. Alam mo, sigurado ko, Ate Glenda, matutuwa si Ate Kuring na makilala ka personal at ikwento mo sa kanya yung eksena yung mag-ina. Ready ka naman sumama sa aking studio para makilala mo personally si Ate Kuring? Opo. O, let's go! Tara, Godmother, you! Where are you? Ate Kuring! Naku, eto lang yung Paragon Mother kasama Hello, si Ate Glenda! Good morning, Ate Good Corinne. morning! Nako, mukhang marami kang nasagap sa barangay na yon, Doon talaga ako nag-ikot sa barangay na deserve ipakilala sa'yo si Ate Glenda. Ano bang kwentong buhay ni Ate Glenda? Kasi nga itong si Ate Glenda ay may anak na siya mismo ang nagpakulong dahil nga nalulong sa masamang sa pinagbabawal Ikaw na gamot. mismo nagpakulong sa anak mo? Yes. Opo, tama po. Pabalik-balik. Kwento mo ka, Ate Kuring. Yung nalaman ko po na nasangkot siya sa illegal na droga. Ako po mismo, magulang, nag-report sa barangay para po mahuli po yung aking anak. Ayun. Okay, so, nahuli. Nagbago na ba siya ngayon? Sa ngayon po, nasa kulungan po siya ngayon. Ay, nasa kulungan Nakailang siya labas nga ngayon. siya, ate, kasi labas-pasok Bali, 4 na rehab, tsaka 2 kulong. Ilang taon na? 31. 31 lalaki. Opo. Pag lumabas yan, ipasession natin siya kay Doc Camille. Oo, ipasession natin kay Doc Camille kasi yung ganyan, ang ibig sabihin yung may mental illness siya. O ito, pabuya na lang itong 5K for you! Yes! Para makapag-rebonding tayo, magpatina ng buhok, di ba? Para parating beauty si Mami. Opo. Titreat daw niya kanyang Salamat 7 po. anak. O yung 7 ang anak mo? Opo, 7 po. Isa na lang ang nag-aaral pa, Ate Kuring. Wow! O, may papiging. O kaya pwede rin itong kapital sa negosyo. Opo. Oh, and Thank you po. she's really a tough mama. Yes, eto po meron po tayong bigas at mula sa Tough Mama para sa isang Top Tough Mama. May blender po Thank tayo. you po. Thank you. Yes! Maraming salamat po, Ate Ma'am, Corinne. yung blender, di ba? Yung mga healthy drinks, Correct. ipagsama-sama mo para sa anak mo. Opo. Para sa mga anak mo, di ba? Baka simulan na rin niya yung negosyo niya. May paano Oo, siya. ayan na yung panegosyo. O, Salamat palamig. Pa-smoothie, ganon. Yeah. So, maraming salamat, Glenda, sa pagbigay mo sa amin ng inspirasyon. Salamat po, salamat Buwaran po, talaga, Ate Kuring. Okay, paano ba mababahira ng swerte na mapadpad ka sa kanila? Diyos ko, ang dali-daling tawagin ng tutubing matulis para pumunta sa inyo mga barabarangay, ano? Pakadali lang yan, guys. I-scroll nyo lang, i-like and share nyo ang aming official Facebook page at saka mag-share din kayo ng mga istorya ng mga alam nyong deserving na mabigyan ng 5,000 pesos. Huwag nyo kakalimutan ang hashtag na F2F with Ate Kuring and hashtag 5K for you para makita nyo ng magandang Pera Godmother. Wow! Maraming salamat ulit, Sarah Godmother and Glenda. Thank you po. Ayan. O, hintayin na lang natin kung kailan rarampa na naman si Pera Godmother. Wala bang beauty contest ng mga tutubi? Mga tutubi. O kaya, mga paru-paro? Panalo ka na, girl. Talaga, Ate Kuring, piling mo. May corona ka na, no? Hindi ba? Ayan. Mga kamisis, kayo rin ba? Nangangarap din ba kayong rumampa?
maging beauty queen? O, kayo? Nako, magpapustiso muna tayo. Hindi ba? Okay. Kung pwede pa, bakit hindi? Why not? Ang sabi kaya ng mga kamisis natin, kung sila naman ang sasabak sa Q&A. Sige nga, tanungin natin, ano ang tunay na kahulugan ng isang reyna ng tahanan? Para sa inyo, paano masasabi na, or ano pong ibig sabihin para sa inyo ng reyna ng tahanan? So para sa akin, ang reyna ng tahanan is yung mga nanay kasi sila yung nagme-maintain ng budget sa bahay, kung ano yung mga kailangan. Sila rin yung nag-aalaga sa mga bata, sa pag-aaral at lalong-lalo na sa tatay na nagtatrabaho. So kami po talagang mga nanay ang reyna ng tahanan kasi sa amin nakasalalay yung gawaing bahay sa lahat po. Para sa akin, ang reyna ng tahanan is lahat ng paghihirap ng anak, gagawin niya lahat para lang maging maayos ang anak. Sa mga gawain sa bahay, lahat yan, paglalaba, paglilinis, pagluluto, alaga sa asawa mo, sa mga anak mo, tsaka sa pangangailangan sa pag-aaral. At eto na ang mga real-life Mrs. Contesera. Mga nagagandahang Mrs. Universe! Simulan natin kay candidate number 1. Palakpakan, Mrs. Diana! Mrs. Universe! Magandang umaga sa inyong lahat. I'm from the city of Smile, Bacolod City. My name is Jenny Agtoto David Pinzon, and I'm 47 years old, have 4 kids, and so happy that I'm joining Mrs. Universe Philippines. So please support us this coming June 28 for our final coronation. Wow! Okay, Mrs. Universe candidate number 2. Meron palang ganon, Mrs. Universe, ano? Mukhang siya ay galing, Pampanga. Kala ko tawi-tawi. Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Fatima Figueroa Alvarez, representing the province of Pampanga for Mrs. Universe Philippines 2026. Dakal pong salamat ka rin kanakong kabalen. Yay! Okay, kasama din natin ang pageant president and director ng Mrs. Universe, former beauty queen Charo Laude. Ayan! Ang gaganda naman talaga ng ating mga Mrs. Contesera. Pero may ibubuga kaya sila sa Q&A portion? Malalaman natin mamaya. Ayan! At kasama pa rin natin dito ang tatlo sa napakagagandang nanay Contesera sa Pilipinas na suki ng mga beauty pageant. Why not? Welcome to Face with Ate Coring, Jeannie, Fatima, and Charo. Ayan. Charo is the director of Mrs. Universe Philippines. Yes. So pag nanalo dito, pupunta sa International Mrs. Universe? Yes. Actually, the Mrs. Universe, the main owner, Bulgarian. So last year, tayo yung nag-host country for the international pageant. Pangalawang taon na last year. So the first one was 2023 and then 2025. It's around 135 delegates ang nandito sa Pilipinas. Wow! Yes. Puro mga misis from all over the world. Yes po. Ang nagko-contesera. Sinong nanalo last year? Last year was Mrs. India, but Mrs. Universe Philippines got second runner-up. Ah, wow! Galing! Okay, so Jeannie, alam mo bakit parang pamilyar ka? Nag-artista ka na ba dati?
Nag-try once. Nag-try ka? Oo. Totoo ba? I was very young kasi nung nag-asawa eh. I was only 18, turning 19. Oo. Oh, kaya So- ngayon ka nagbo-bloom. Ganun ba yun? Ganun. Siguro nga. Po. So ano sabi nila? Approve sa kanila na rumarampa nanay nila? Hindi naman ako nagpaalam sa kanila. Bigla na lang nalaman na, oh ma, anong ginagawa mo? Basta gano'n na lang. Actually kami nag-uusap ni Miss Charo regarding that matter. Ako talaga nag-decision for myself na sabi ko, yes, I think I need this for myself. Good for you! And I prove na hindi ako nagkamali sa mga decision ko. Kasi it's about time. After being a mother and a wife, nagampanan ko naman lahat yon bago ako naman nag-decision para sa sarili ko. Palakpakan! Oh. Ikaw naman, Fatima, anong sabi ni Mister? Okay, Ate Coring, actually, this decision also, itong decision na to, sila muna yung tinanong ko, the family. Well, isa lang tinanong nila sa akin, may swimsuit ba dyan? Ah, yung unang Swimsuit tinanong, wear. may swimsuit ba? Yes. Oo. So sabi ko wala. Kaya nag-yes ako with the organization. Ayun, Yes. okay. And aside from that, they're very supportive din kasi sa akin. Isa akong advokasya dito sa aking suot ngayon. Ito isang materials na galing Davao, made of banana, na nirarampa na namin siya international. So, New York Fashion Week, Milan, London, at kung saan-saan pa. Wow, pwede Yes. pala mangyari yun kahit may mga anak ka na, no? At ano? I think ang susi dyan, dapat ang husband supportive. Di ba, no, Charo? Yeah, so actually, Mrs. Universe kasi open yan to all women, married, single, and all. Single mom can join the pageant. It's like me also. I'm a single mom, pero ang advocacy ko nga it's about domestic violence against women. And ang maganda sa mga Mrs. Universe natin, Ate Corinne, is lahat sila, they have their own advocacies. So yun ang highlight namin dito sa event ng Mrs. Universe natin. Merong age restriction? 20 years old hanggang 60, pwede pong Ay, sumali. pwede ang 60. Yes. Malayo pa ako doon. Malayo ka. Teka muna. Dali lang. 28 ka lang eh. May height limit, girl. Hindi tayo umabot. Hindi tayo umabot. Sorry na lang. Wala rin pong height limit. Wala. Pwede. Ay, naku, nagkamali ako. Never papayag si Mar Rojas, no? Hindi siya papayag talaga. Okay, so ano ang nagtulak sa inyo para sumali? I mean, even you, Charo. Talagang for self-confidence ba yan? It's not too late. Kahit mga mami na po tayo. Kahit walang restriction. Bata, mas maedad, sexy or what, it doesn't matter po. Kasi ang importante dito is kung paano mo matutulungan, kung paano mo ma-empower yung mga kababaihan na katulad sa experience ko. Ayun, biro mo. Tinayo nila ang kanilang sarili. Mo, tinatago. Ang sabi ng mga misis? Eto mukhang gustong sumali, Tiko Ring eh. May tanong lang po ako. Paano niyo po napagsasabay yung pagiging isang ina at pagsali niyo po sa mga contest? Like me, my husband is also an actor, si Roy Vinson. Wow! Yun na nga, sabi ko, yung purpose namin for ourselves naman, na Ayan. huwag naman natin pabayaan ang sarili natin. May buhay din tayo. Ang sarap ng feeling na may buhay ka rin, at saka inspired ako sa nandito ako ngayon sa Mrs. Universe Philippines. Yun lang. Thank you. Sa akin naman po, actually, I'm 57 years old and turning 58 sa Wow! sa araw ng aming coronation. Hindi ko siya pwedeng sabihin pagsabayin ang isang kandidata as a beauty queen at saka bilang isang ina. But isa lang ho yung alam ko na pwede kong pagsabayin ay meron kang puso isang ina. Which is yung meron kang malasakit, meron kang pagmamahal, at meron laging ngiti sa ating muka kung saan man po ako humarap sa candidacy or sa aking role as bilang isang ina. Yun po. Ayun, wow! 57, that's amazing. Okay, Miss Charo, imbitahan mo na sila sa inyong grand coronation. Yes, please supportahan niyo po ang Grand Coronation Night of Mrs. Universe Philippines this coming June 28 na po yan, 2026 at the Manila Hotel. Yan, magkita-kita po tayo and please support all the candidates of Mrs. Universe Philippines. Yan, maraming sa. Please like!
Yeah, please like the page po of Mrs. Universe Philippines. And Ate Okay. Corina, thank you so much. And I hope you become one of our Queen Ambassadors of Mrs. Universe. Yes. Gusto ko, Mrs. Intergalactica. Ayun. Ayoko ng isang universe lang. Pero Ate Multiverse. Coring, Ate Coring. Mrs. Multiverse, ha? Bagay sa'yo maging panel dun sa Q&A. Ah, para oo nga, maisisingit no? mo, candidate number 5, handa ka na ba? Ganon, di ba? Okay. Binibigyan pa ako ng trabaho nito. Mga kamisis, tandaan natin, ang beauty pageant ay hindi lang tungkol sa corona, kundi tungkol sa kwento ng bawat babaeng may tapang na mangarap at pusong handang magbigay ng inspirasyon. Thank you, girl! Maraming salamat! Thank you, thank you! Oh, di ba ang ganda ng kwintas ko? Bagay sa suot ko, oh. Ang ganda ng kanilang mga produkto, right? O, ayan, tingnan natin, ha? Tcharan! Mas gumanda ka, Ate Coring. Hindi ba? It's so Filipino. Okay. Stress si nanay dahil sa alcoholic na mister. Laging inuuna ang anak, kaya hindi pa naranasang magpa-parlor ever. Hindi tayo papayag na malosyang ang dakilang nanay na ito. Kami na ang bahala sa instant glow up. Type mo ba, Nay? Sa hirap ng buhay, kahit may kaunting sobra, sa kinikita sa pamilya pa rin ito napupunta. Ganyan ang buhay ng kamisis natin sa Quezon City na si Mary Joy Rivera. Isang nanay na may 7 anak na todo kayod para maitaguyod ang pamilya. Sa dami po ng anak namin, and then nangungupahan lang din po kami. Konti lang din naman ang ng asawa ko dahil gwardiya siya. Mahirap talaga. Sa paglalabada, paglilinis, at pangangalakal, kumukuha si Mary Joy ng panggastos araw-araw. Sa kabila ng pagiging security guard ng kanyang asawa, kulang pa rin ang kinikita nila. Kaya maging ang pagpunta sa parlor ay hindi pa nararanasan ni Mary Joy. Mas inuuna ko po ang mga pangangailangan ng mga anak ko. Mas importante na po na ibigay ko ang mga pangangailangan ng mga anak ko kaysa sa sarili ko po. Naku, hindi pwede yan. Dahil ang mga nanay na laging pamilya ang inuuna. Deserve din mabigyan kahit paminsan-minsan. Kaya may regalo sa'yo ang The Grand House. Pumili ka lang dyan, Mary Joy. Dahil ang The Grand House na ang bahala sa dress mo. Hindi pa dito natatapos ang surprise namin para sa'yo. Sagot na ng Estrelita Salon ang iyong hair spa, haircut, foot spa, manicure, at pedicure. Kumusta naman ang feeling ng first time, Mare? Kung i-rate ko po sila, perfect po. 100%. Super satisfied po ako. At pagdating sa hair and makeup, Next Institute of Beauty na ang bahala sa'yo. So, ang gagawin natin sa inyo is a few soft curls, soft waves to add more volume and a little bit more volume at the top. For your makeup today, gagawin natin mas glowy yung skin mo, even yung skin tone, and we're going to use a lot of colors that will make your skin look more blooming. Para fresh tayo. For sure, hindi na siya makikilala ng mga anak at mister niya. Dahil ito na ang mas fresh, mas glowing, at mas confident na si Mary Joy. At eto na ang ating kamisis na si Mary Joy Rivera! Wow! Oh, di ba? Wow! Para kang Donya sa teleserye. Mary Joy, type mo ba, Nay? Oo naman. O ano ba ang nangyari? Bakit dati ganun ang buhay mo? Naghiwalay na ba kayo mag-asawa? Hindi po. O hindi napapag-usapan natin siya dito nang nalalaman niya? Opo. Alam ba niya na Opo. dati siyang alcoholic? Opo. Pero ngayon hindi na. Hindi na po. Okay. Ibig mo sabihin ngayon ka lang nakapagpa-makeup, Opo. nakapagpa-parlor na ganyan, Yes nagsuot po. ng ganyang klaseng Oo. hikaw? Yes. O palakpakan naman natin itong si Mary Joy.
Ano ang masasabi mong pinakamahirap na dinanas mo? Ayun po talagang Kasi yung... may mga pagbubugbog daw. Opo. Anong nangyayari? Talagang violente po kasi siya pag nakakainom na po talaga siya. Pati mga anak po namin, Ay, nasasaktan. nasasaktan niya po. Bakit daw? Pag gumising siya sa umaga, hindi na niya maalala. Naalala niya po yun, ma'am. Meron talagang Oo. galit sa katawan. Oo, kumbaga sa ano. Iba kasi ang ano ng alak pag nasa ano, kumbaga sa ano. Yun, ano na talaga sa utak niya. Kumbaga sa ano, parang nasisira na yung utak niya. Oo. Kumbaga sa- Maniniwala ba kayo na itong donyang ito ay nangangalakal ng basura? Sige nga, tumayo ka ulit. Nangangalakal siya at tumatanggap ng labada. Hindi ba? Hindi mo masasabi, right? Ate Right. ko rin, ang ganda niya po talaga. Ang galing po kasi talaga gumawa ng NYX Institute of Beauty. Kaya ganyan yung Doon transformation. siya po. nagpaayos. Opo. Wow! And thank you to Grand House. Kasi ayan ang damit, oh. Diyan lang sa Quezon Avenue yon. Doon din ako kumukuha ng damit. Oo. So, ano naman ang message mo, Mary Joy, sa mga kapwa mo, asawa at ina na nakakaranas ng ganyan? Ang daming ganyan. Di ba? Yung mga asawa na lasenggo, nananakit, hirap na hirap ka na sa paghahanap buhay. Ano ang payo mo sa kanila? Kumbaga sa ano po, wag po nilang hayaan po na maabuso po sila ng kanilang mga asawa. Kumbaga sa ako po kasi, ma'am, kumbaga sa pinabawsi ko po ang asawa ko. Pinavawsi mo siya. Opo. Kita mo, magagawan mo ng paraan ang sarili mo. Hindi ba kailangan ikaw talaga ang gumawa ng paraan? O nung navawsi, hindi naman siya nagalit sa'yo? Hindi po. Doon po siya nagbago. Doon na siya nagbago. Opo. O, palakpakan natin ang asawa ni Mary Joy. Wow! So, ulirang asawa na. Paano umiiwas sa inom? Hindi na po talaga, ma'am. Kasi ang kumbaga sa ano, kontrata po namin yun na kasunduan po namin na once nag-alak ulit po siya, lalayas na po siya. Maraming salamat at dahil dyan, nako, maliban sa iyong experience, meron pa tayong regalo para sa'yo. Yes, ate ko rin galing sa favorite mo rin sa Grand House mo. Maraming salamat po. Para may Grand House po. Pakita niyo po. Meron pang isa pang damit. Dalawa, ate ko rin. Kita nga. Patingin! Kailangan wag mo itong susuotin habang nangangalakal ka. Di ba? Di ba? Tapos ito yung pantalon. Wow! Merong lace sa ilalim. Nay, congratulations at naayos mo ang buhay mo dahil nanindigan ka. Maraming salamat din po sa inyo sa programa niyo po. Maraming salamat. Kayo po Thank you po. Ayan. Okay, sino dito ang mahilig sa tokwa? Kasi hindi na nakakataba, masustansya pa. Yes! Isa po yung magandang pinanggagalingan ng protina na hindi kayo tataba. Ayon, pero lulusog, lalaki ng muscle. Subukan po ninyo ito na tokwa recipe. Ang orange tokwa. Juicy and healthy. Riley High na yan! Naku, sa mga niluluto natin ay dapat healthy talaga. At alam kong mabenta yan sa mga kamisis natin. Kaya naman today, kasama natin si Mommy Rosie na 31 years old pa lang po. Ay, okay, sorry po. 32. Magka-32 na pala ako. Mag-good morning naman po kayo sa mga kamisis natin. Good morning, mga misis. Ayan, so tutulungan tayo ni Mommy Rosie today magluto ng orange talk. Ano po ba ang requirements pagka namimili po kayo ng tokwa? Yung hindi siya mabaho,
Wala siyang amoy na maasim. Yung gano'n. Ayaw natin sa maasim. Oo. Pag maasim, isira na yun. Paano po ba natin siya sisimulan? Una, ano natin siya dito sa cornstarch. Mantika. May preferred po ba kayong mantika na klase? Ano lang ito vegetable oil. Pwede pong baby oil. Check ko lang po. Pang-baby yun? Pang-baby po ba yan? So, gaano katagal na po itong pwesto niyo, ma'am? Magdi 3 years na. Okay. Ayan, pituhin na natin. Ang tofu. So, kailan po natin malalaman pag luto na po ang tofu? Pagka medyo brown na siya. Pag medyo brown na. Kapag ka... Semi-brown lang. Bango. Ngayon pa lang naamoy ko na. Angoy na natin. Okay. Magigisa na tayo ng sauce. Okay. Basta hindi po ako yung gigisahin. Mm-hmm. So, gigisa na po tayo. Kailangan po ba isa-isa o pwedeng sabay-sabay? Hindi, isa-isa lang. Isa-isa. Papupulahin muna natin ng konti yung bawang. Kasi Gigisagin mabilis muna po natin. masunog ang bawang. Natututo ako. Ang bango. Ito kasi pang-toppings lang. Okay. Pang Ito itsura. pang-sama sa sauce. Okay. Luya. Di mo? Luya. Huli ko pa yung sibuyas. Ayan, tapos sibuyas na. Ilalagay na natin itong atsuete. Atsuete. Ketchup. Ketchup pala. Tapos, lalagay na natin yung paminta. Konting asin. Suka. Gaano karami pong suka lalagyan? Mga 1 kutsara lang. Okay. Yan, okay. Ang laki naman po ng kutsara mo. Sakto lang yan. Huwag mo munang haluin. Bakit po siya bawal haluin? Para maluto yung suka. Para pag nilagay mo siya, hindi siya maasim. Bakit po pinaghalo po yung brown tsaka white? Bakit hindi brown lang? Bakit di white lang? Nagbibigay din kasi ng masarap na lasa ang brown. Ba't hindi na lang po brown? Bakit kailangan may white pa rin? Mas nagbibigay ng tamis yung white kumpara sa brown. Tapos, lagay na natin yung seasoning. Tapos, lagay na natin yung slurry. Tapos, lalagay na rin natin to. Yung orange. Pwede na po tayo mag-plating. Okay. Lagyan na natin siya ng sauce. Sus ko po! Bong, ayun yung toppings. So, ito na po ang finished product natin na orange tokwa. May pang-take out po kayo? Meron? Ang sarap! Ang sarap! Masarap kasi yung sauce niya talaga bumabalot talaga siya. Lasang-lasa mo yung orange. Now, may mga nakakalat din tayong orange. Tulad na nakita nyo kanina, pwede nyo rin siyang kainin. Maski yung naka-toppings. So, ate ko rin, ate Laila, nihain na yan. Eto na mga kamisis, tikman na natin ang orange tokwa from Rye. Lihain na yan. Yummy, 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 yummy. Ay, eto na. Nasa sauce. Yes yung po. tokwa, parang pinrito muna, tapos inulublob dito. Yes po. Para po siyang orange chicken, pero ang ginamit po natin para makatipid ay tokwa. Parang chicken. Yes po. Pasado po ate ko rin. Lihain na yan. Eto na! Alam mo, parang gusto ko rin ito, Ryla. Mukhang masarap siya. Ay naku, maganda yung pagkabalot ng sauce dyan sa tokwa natin. Talagang niyayakap. Winner. Sana all niyayakap. Pero alam mo, tumandaan na lang ako ng ganito, Ryle, Ate Kuring. Hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung ano ang pangalan nung anak ng tokwa. Jonathan. Ano nga ba? Okay. Lagi ko kasi Ang dami nating natututunan, hindi ba? Lalo na sa panahon ng tagipit, yung mga lasang mamahalin, pero mura lang, masustansya pa, right? May natutunan na naman tayo today. Ang saya-saya maging studio audience dito sa Face to Face.
Sa mga nanonood sa bahay, ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, i-scan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na at hintayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! At ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Alam mo, masarap siya. Kamusta po? I like. Ito ng anak ng Tongwa. Face to face. Face to face with Ate Coring.